morning, my dear brethren. So, blessing to us na nagaan ko taong privilege na makahatag ng mensahe from Saga. We thank you to the Lord, and please all stand and let's read our Bible scripture for this morning. Chapter 40, verses 1 to 23. So, ito na siyang pag-uli-ulihan ng basa. Isa na siya ka-passage. Ito na siyang himay-himay ulit. Okay? Say amen. Kung nakita na amen. Amen. Ako sa verse 1, sa verse 2, and ihanay na tayo. Okay? Genesis chapter 4, verse 1 says, "And it came to pass after these things that the butler of the king of Egypt and his baker had offended their lord and the king of Egypt." And Pharaoh was against his officers, against the chief of the butlers, and against the king of Egypt. And he put them in the ward in the house of the captain of the guard into the prison, the place where Joseph was bound. And the captain of the guard charged Joseph with them, and he served them, and they gave him as he said more. And they dreamed a dream, both of them, each man his dream in one night, each man according to the interpretation of his dream, but butler and the baker of the king of Egypt, which were bound in the prison. Joseph came to them in the morning, and looked upon them, and behold, they were sad. And he asked Pharaoh officers that were with him in ward of his lord, "How say ye? Wherefore look ye sadly today?" They said to him, "We have a dream, and there is no interpretation." Joseph said to them, "Do not interpretations belong to God? Tell me them, I pray." And the chief butler told his dream to Joseph, and said to him, "In my dreams, behold, a vine was before me. And God made branches which was soaked with the body. And the roses shot forth, and the buds thereof broke forth like grapes. And the Pharaoh's cup was in my hand, and I took the grapes, and pressed them into Pharaoh's cup, and I gave the cup into Pharaoh's hand." Joseph said to his the three branches are 3 days. "Yet within 3 days shall Pharaoh lift up thine head, and restore thee unto the place, and thou shalt deliver Pharaoh's cup into his hand after the former manner when thou hast his butler." But then shall be well with thee. As your highness, I pray thee unto me, and make mention of thee, and bring me out of this house. For indeed I was stolen away out of the land of Hebrews, and here also have I done nothing, that they should put me into the dungeon. He said unto Joseph, "I also was in my dream, and behold, I had 3 white baskets on my head. And in the uppermost basket there was all manner of baked meats for Pharaoh, and the birds did eat them out of the basket upon my head. And Joseph answered and said, This is the interpretation thereof. The 3 baskets are 3 days. Yet within 3 days shall Pharaoh lift up the head from all thee, and shall hang thee on a tree, and the birds shall eat thy flesh from thee." And it was after 3 days was Pharaoh's birthday, and he made a feast unto all his servants, and he lifted up the head of the chief butler, of the chief baker among his servants. And he restored the chief butler unto his butlership again, and he gave the cup into Pharaoh's hand. But it did not the chief baker, and Joseph has protected them. Let's all together. "Yet did not the chief butler remember Joseph, but forgot him." Let's pray. Our Heavenly Father, the giving of our life and the provider, thank you, Lord, for your sustaining grace and mercy with us, for forgiveness, our cleanliness, righteousness. Thank you, Lord.
thank you this morning that you give us strength and to worship you, Lord God. And Lord, we ask for wisdom, knowledge, and understanding na sabta na mo ang mga mensahe ang nawa and we pray tagaan mo mga kulay tentasyon na ma-entertain, Lord God. And Lord, I pray to you that you use me as an intercessor na may magdala sa mga mensahe ang nawa. And we pray sa wisdom, Lord God, na ako let your mouth speak to us, O Lord God. And let your Holy Spirit dwell in us, O Lord. Empower us to know your word this morning, O Lord. I thank you for this brethren. We ask this in the name of the Lord and Savior, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Please all be seated. Good morning again. Morning. Morning. So, it's another privilege na po na ihatag sa ako sa blessing na ako yung ihatag inside ang Montaga. So, before sa one topic is nagunahunan ako na kung time na magkabalo na si Pastor Bulakaw. So, nangandam ako. So, layo palang daan ba, nagunahunan kung sa akong mensahe ako ang ihatag ng panahon na. So, I pray to the Lord na tagal ko yung mensahe. So, na-experience yun ako itong giingon sa mga pastor na dili dayon ihatag ang mensahe pa. Ihatag, kini dayon mo ang mensahe iwalik ang Sunday para yan ba. So, kung ina-pray na gusto ko na sa kuwang part ba na more na siguro yung start ko ba sa aking paggamit sa Ginoo sa kuwa na maging able. No? That's why I enrolled Bible College na maging equipped sa iyang buluhaton. So, isa sa kuwang deep pray is about birthday. So, nag-search na ko sa church na ko kung sa Bible, kung sa itong mga tao na nag-celebrate ng birthday. So, I found out na luha lang ang isnutan din sa Bible na birthday, nag-celebrate ng birthday. No? Unang celebrate birthday is si Pharaoh. King of Egypt. May ikalawa, si King Herod. Isa sa Old Testament, isa sa New Testament. So, sa pagbasa na ko, nakita na ko sa birthday ni Pharaoh, is dito siya na-align sa Book of Genesis. Sa Book of Genesis, chapter 40, verse 1 to 23. So, ako siyang ibasa, niroon ako, kung sa'yo mensahe about ka ng birthday. So, prior sa akin birthday ni Pharaoh, naipangkitabo sa study the word, naipangkitabo na before ang birthday ni Pharaoh 3 days before, is natabo sa iyang palasyo, sa iyang hingharian. So, isa, ako sa observation na sa ito ang dibasa kagayina is kung saan mga karakter na involved na in a passage. First na character na involved is si Joseph. So, kabalutan na si Joseph is gamit din siya sa Ginoo, i-bless din siya. As we remember sa iyang life, ini si Joseph is paborito siya ng anak ni Israel, ni Jacob. No? At the age of 17, siya, pinangga kasi siya ang amahan. Tungod kay si Joseph, ipanganak siya na igulang na si Israel, si Jacob, ipanganak si Joseph. So, favorite kay siya sa iyang amahan, binabuhatan siya ng kining wako na si Nina. And ang iyang mga igsoon is nagselo sa iyang kay dito kay siya. So, ang isa po sa kalabutan kung ano sa iyang mga igsoon is kining nalungtad. Pinin mo si Joseph is Joseph the Dreamer. So, nagadamgo na siya ba? So, nagadamgo na siya.
niya gina-interpret, ginaingon niya sa iyang mga igsoon, gina-share niya sa mga igsoon na ang ako ang damgo is naadata sa nata sa palayan niya ato mga bigkis, ato mga ani nato patindog, ang nagpabilin lang is iyaha lang ang gibukos niya o ang ubang mga binuto sa iyang mga igsoon na matumbak. So ang interpretation na is si Joseph is mag-rule sa ilaha, no? Maging leader sa ilaha, and isa po sa kalagutan sa iyang mga igsoon ganun si Joseph ang mag-lead sa ilaha. Nisabutan pa yun na kaduhan niyang damgo na itong about sa monos, sa sun, about sa mga star is niyo po sa monos sa star. So naitabo is interpret sa iyang amahan na si Jacob na ang iyong pagpasabot is muyukod minimo sa umaabot o yung mga amahan, mga isuon. So diha na trigger ang mga isuon na hit sa iyaha. So as cut the long story short, so gibaligya ni si Joseph sa iyang mga igsoon. Instead na patayon na siya, ihulog sa patayon na siya, ihulog siya sa balon. Minsan din sa isa sa iyang mga igsoon na anong kapyung natulog si Joseph, hindi mo natulog po siya, kapyo na siya. Kung mas maayo, ibaligyan mo na natulog siya sa mga Ismailita. Mga Ismailita, mga na sila ang mga nagpamalit, mga slave, mga servant. So, ipalit si Joseph sa halagang 20 pieces of silver. No? Yun niya, ibaligyan sa dito sa Egypt. So, ibaligyan sa dito sa Egypt na ang pangalan sa polisiya si Potiphar. So basta after siya, background lang ba na about kay Joseph. So, itamo siya tungod sa Ginoo, i-bless siya. Pag-bless sa iyaha, pagtrabaho niya dito sa iyang amo na si Potiphar is bunga o maayon niyang buhat sa mga field, bunga ang tarong, sa mga mayan, and nakita sa iyang amo na si Potiphar na ang Ginoo na sa iyaha, i-bless siya. So, gihimo siya o leader sa iyang kabahayan. At pinimulog si Joseph is isa rin siya sa nakituno, gwapo na tao. So, naitipuhan siya sa iyang asawa sa iyang amo na si Potiphar. So, ginakuan siya, ginaakit siya ba na mag-siping siya. Pero si Joseph is gina-resist niya yung kawaling na mag-involve ka na sa mga utang kaya ginaskito niya ang isa pa ang involve. So after na matugid maayo ang asawa, so kasagid na si Joseph na naitang gumito ng iyang asawa sa amo niya. So saka na break. So nasuko yung amo, mga ito dinala siya sa restaurant. So mga na rin naitabo na before sa birthday ni Pero, mga na rin naitabo before kay sa unang panahon, pinaagi sa pagpatay sa katao or mga high profile na tao through poisoning. So pinaagi sa inumin, pinaagi sa pagkaon. So one way sa una na pagpatay sa isa kahari para so plano sa pagpatay. So mauna na siya ang mga way. So nabalitaan na siya sa King of Egypt, no? Si Pharaoh, na nahinay ka muna yung anak. So ang unang niyang pasangilan is in butler and the baker. So morning, babasa rin natin this is chapter 1 verses 1 to 3. No?
like, makita niyo mo, na yun rin na it came to pass after these things that the butler of the king of Egypt and his baker and his offended their lord, the king of Egypt, and the affair was wrought against two of his officers, against the chief of the butler, against the chief of the baker. And he put them in the ward in the house of captain, in guard in the prison, the place where Joseph was bound. So, prior sa birthday ni Pero, nasuko si Pero, kaya nabalitaan niya na inay nga na pangitabo, na nagtangka na patin siya. So, iyang di kasukan, iskining, iyang di kalagutan niya, iskining duha niya officer, kining butler. So, I search, o saan butler? I search kining butler dahil mao rin siya ang in charge sa paghatag ng inumin sa hari. O, paghatag inumin, like wine, or kanang inumin sa hari. So, kung kining baker, so kung kining baker, no, may naghatag na nagawa kung kining pagkaon para sa hari. So, kining hang trabaho is isa po siya sa way na pili na sunod nila ang hari. So, tungkol sa kasunod sa hari, idala sila sa prisuhan. Sa prisuhan sa captain of the guard. Ang captain of the guard that time is si Potiphar. So, ihatod siya dito niya dito sa place where Joseph was bound. So, dito po, ihatod siya dito sa prisuhan na naapo si Joseph dito. So, si Joseph is assigned to attend them. No? Kini si Joseph, wala din siya dito sa kanila sa Ginoo. Kaya hindi lang siya, although depression sa dito pero hindi lang siya ordinary na priso, kundi head siya sa mga priso. No? Wala head ba? Instead na pag tatuan nila, ang compare natin is mga yung mga mayor sa prisuhan. So, yung mga, instead na pag mayor ka sa prisuhan, dapat ikaw ang servant. So, ang gibuhat niya is, wala niya nag-take for granted, kundi siya ang nag-serve sa iyang mga kawanan ng Kristo. No? Ngayon na sa Genesis 44, the captain of the guard charged Joseph with them and he served them. And they continue in a season in ward. So, nag-serve si Joseph sa iyang, siya ang itagalog take charge na kining ka officer, siya ang mag-take care, mag-alaga sila, o pakaon, sa ilang mga kainulalon. Kaya dili mo po nila sa basa ng officer po niya ang ilang ipalagang gumamit pa officer sa Teo. High ranking ba? Niya, both of them have dream and troubled them. So, kining duha ka officer, kining butler and bakers, nagkaroon sila og panaginip. Or nag-ingon diri sa Genesis chapter 4 verse 5, and they dream a dream. Both of them, each man his dream in one night, each man according to interpretation of his dream, but the butler and the baker of king of Egypt which bowed in the prison. So morning time na nagsabay sila damgo. Nagdamgo sila. Kunya nagdamgo sila. Kay dili ko siya kon na coincidence. Nagdamgo lang sila kay ang Ginoo, gigamit sila sa Ginoo ba na naay mensahe, no, naay mensahe ang Ginoo na ipahiwatig sila. So, mo na sila duha na naginip. So, ato na siya, kung iparay nato ni Joseph offers to interpret their dreams, asserting the interpretation below us. So, kung mabasa nato dali sa verse 9, nakita ni Joseph na kining duha masulubon, no? Sa chapter 7, verse 7, hindi mo siya wherefore look ye sadly today, ano kayo mo, piling malungkot mo kayo yung kuhaan, yung continents ba, yung panagbuhay. So, Moto, yun sa Genesis chapter 48, and they said unto him, we have dreamed a dream, and there is no interpreter of it. And Joseph said unto them, do not interpret, belongs to God, tell me and I tell you. So, tingnan sa duha, si Joseph, naginip o gumit, niya walay laing interpret ani. So, ingon na ni Joseph na walay laing interpret ani. So, walay laing, no? Eh, sa hayin mo iwan sa panahon ka, mga dago, na mabad,
Gingon ni Joseph na ang interpretation is sa Ginoo lang na siya nagtulong. So same po sa ako ang pagbasa ng Bible. No? Dili kita ang interpret kundi ang word sa Ginoo. So isa po dyan isa kung magbasa ka ng Bible, kung magbasa ka ng Bible, dili mo dahil masaktan kasi kasabutan ni na ang kinilay ng mga verses is dalikodan ni na pa din siya interpretation. No? So importante kayo ang interpretation sa pagbasa sa Bible. No? Dili siya translation, kundi interpretation. Hindi ka sa ito. So mga pag magbasa ng passage, ato dyan na siya ang hinumduman kung unsa din siya asa ni gikan ngano may tamo siya ng mga sinabiha. So gana mo gamit ato what, when, where, why. So para makarelate ka sa kanina passage. So balik ta, so giingnan niya ang duha na sulti sa kuha niya ako kanang i-pray. So importante ka na i-pray kay ang Ginoo may mga nag-discount mo. Ang na si Joseph is gigamit sa Ginoo na Ginoo naa sa iya. And the butler dreams, morning butler dreams of vine with the butler dreams of a vine with 3 branches that produce grapes which is squeezed in a Pharaoh's cup. So, morning, sa ni butler dreams sa verse 9 to 11, and the chief butler told the dream of Joseph and he said unto him, in my dream, behold, a vine was before me. So, naaday, sa iyang damgo naaday saksanga, o sanga sa ubas, and in the vine tree were 3 branches. So kining isa ra kasanga, na kining isa kasanga na ay tulo ka branches na galing ng salinsing siya ba. And it was though it banded, and her blossom showed for so mula, and the cluster thereof poured the ripe grapes. So sa sanga na tulo ng salinsing na mula, pag naakot siya yung bunga na hinog. No, sa verse 10. O na yan, no? So, nakakita niya. And the Pharaoh cup was in my hand, and I took the grapes and the pressed them to Pharaoh's cup and gave to Pharaoh's cup. So, more ang damgo niya is, nakita niya ang katong grapes no, ito sa sanga na hinog na kayo. So, yung gibuhat, naadaw siya ang cup sa Pharaoh, niya, yung gibuhat niya, i-squeeze niya, gibutan niya sa cup sa Pharaoh, gihatag sa Pharaoh. So, muna ang gihatag na dream, no? Gihatag na dream kay Joseph. Si Joseph, hindi ka lang. Joseph interprets this to mean that butler will be restored to his position in 3 days. So, ang interpretation ni Joseph na giingon sa Ginoo kaya is ang ma-restore na siya to his position in after 3 days. No? Ibalik na siya sa iyang position o siyang position dati. So, and Joseph said unto him, this is the interpretation of it, and the branches of 3 days. Yet within the 3 days shall Pharaoh lift up thine head, and restore unto the place, and thou shalt deliver Pharaoh's cup into his hand, and after the former manner thou shalt. So, ganyan siya na ang 3 branches daw represent siya ang tulog at daw. And i-restore siya to the place after. So, muna ingon ako ganina na ibalik siya sa iyang posisyon after 3 days. So tungkol sa nindot ang interpretation ni Joseph sa butler. So, ang na-encourage po ang kining na-encourage po ng baker sa iyang consulti sa iyang danggo. Hoping po siya punta positive po ang iyang result. So, ingon siya, the baker dreams of this 3 basket on his head with birds eating from the afternoon. So, ingon siya, siyang basawa sa Genesis chapter 40, verse 16-17. And when the priest baker saw the interpretation was good, and he said unto Joseph, I was in my dream, and behold, I have 3 white baskets on my head, and in the aftermost basket there was all manner and baked meats of Pharaoh, and birds did eat them out of it. So, pasabot na nga na ang sadam ko sa isang baker is na dahil siya tulog ka basket ng butang sa ilang ulo,
maayo mo kasi klaseng na pagkaon buhat niya. And after that, katong mga pagkaon na nasa basket is gipangkaon sa mga langgam. So, interpret ni Joseph sa Genesis chapter 40, 18 to 19, was Joseph Diria, and Joseph answered and said, "This is the interpretation thereof. The 3 baskets are 3 days, and yet within 3 days shall Pharaoh lift up your head of thee, and shall hang thee in the tree, and the bird shall be able to flesh his bone." Ipasabot niya na ang tulog ang basket is tulog ko na siya kadlaw. Unya, ang kanang pagkaon na ipangkaon sa bird, yung mga langgam, is nagpasabot lang na siya na ang ikaw mamatay ka after 3 days. After matapos sa imo is ihang ka sa punong kahoy at dito pagkakuno ng imuhang patayng lawas sa mga birds. So, isa sa makita ni mo dire sa comparison sa aking buha sa butler and sa baker is si Joseph nagpakita na siya boldness na maghatag ng mensahe na tama and correct, na wala siya nag-compromise sa gihatag sa Ginoo sa iyahan. So kung mo siya i-connect sa tuwa, no? Dili lang connect sa taong kinabuhi, is dili lang dayta mag-preach lang kung hindi maayo, no? Di maayo lang atong i-preach na binadyo ka sa mga pastor, sa mga preacher. Dili lang pwede mag-preach lang kag maayo. Di na ka pwede mag-preach o dili maayo or maka-offense sa mga tao. So, nagpakita lang si Joseph na naging faithful siya sa mensahe na lihatag si Ginoo siya. No? Naging honest siya sa butler, naging honest po siya sa baker. Kung saan may tawag niya sa after 3 days. On the third day, Pharaoh's birthday, the butler is restored and baker is executed just as Joseph said. So, pag abot sa tulong adlaw is nahitabo ang iingon ni Joseph. Ang butler ay ma-restore sa siyang posisyon. Ang ikatulo, kasunod, ang baker execute. No? Execute is mamatay siya after 3 days. So, yun sa Genesis chapter 40 verse 20, and it came to pass the third day, which was Pharaoh's birthday. No? So, sa unang panahon, puso na rin yung birthday, no? So, kabalo na rin sila sa ilahang kapanganakan. So, sabihin, nanay, kalendar itong mga panahon na. Okay. Dili man kalendar yun, kay na sila kuwanan ba? Masihan, no? Kanang mga lawa is birthday mo. So, celebrate ko siya birthday. That he made that face and so his servant and lift up his head and chief butler and his chief baker among his servant. So, nagpakaon si Juan, nagbuhat ng feast si Pharaoh sa iyang birthday niya, ipabalo niya na nabala na nila ang kita to ang traitor sa iya. No? Ang una, i-restore niya ang chief butler na kumagakuan sa katong cup. Ang kadua, katong Pharaoh, katong baker na nagbuhat sa iyang pagkaon. So, ang nagbuhat sa baker is the baker is hung, the chief baker as Joseph had today. So, gihang siya. Ibitay siya sa puno. So, despite this, butler forget this mention to Joseph. So, mauli siya, sa this 40, yet did not chief butler remember Joseph. So, tungod sa gitabangan ni Joseph, si katong butler, hangin si Joseph ba sa katong butler. Ayaw ko kaligti kung maabot na sa posisyon mo, balik na ka. Kaya ipahibalo sa Pharaoh na ako, injustice ang paghitabot sa ko adria sa prisuhan na wala ko gibuhatan na ako tatang na ako hindi na. So, pero gibuhat sa butler, nakalimot siya. No? Nakalimot siya kung wala na itabo. So, sama sa ito kung i-connect ko na ito sa kung sinukuhin is dapat kung naatay mga blessing na may tabo, maabot or naatay tao na nagtabang sa tuwa,
dili ka to kalimtan. Dili ka kalimtan to thank you or dili ka kalimtan na mo hatag siya kung kining kung sa iyang mga kanang favor sa imo, no? Dili ta maniguro lang gani ay alwas na ko sa akong problema sa na ako siya. So dati problema dapat in exchange for ba so mao na ang mao na ang way ni Joseph na ingon niya itong pero ang Ginoo wala di allowed na may tapo, no? Na sa pamagi ni pero so isa may nagpakita lang na ang Ginoo na asset lang nasa own na kagianan sa pag-solve sa problema ni Joseph. Joseph's ability to interpret their dreams is presented as a gift from God. So, itagaan yung gift si Joseph na mag-interpret ng tama. Showing his connection to divine guidance. So, isa mo sa maayos na pag-interpret, ulit na ito sa kinabuhi is connection with God, with prayer, mga nag-wisdom sa Ginoo. Mga nilagay sa James 1:5, no? If you lack wisdom, ask to the Lord, no? Nalilipid ka niya pagkakulang tagaan ko yung wisdom. So, and this consisted with earlier part of Genesis where Joseph gave us a beautiful perspective. So, already yun na. So, okay. So, dito na sa main points na to. Sa last kilig. Kung tayo sa trusting God's process. Ano yung process sa Ginoo sa tuwa? God's timing. So, kung saan na ito makuha dito na sa itong week of kanina, no? Sa pagbasa ng passage. So, gingon diri God's timing. God's timing means trusting the event happen perfectly according to His divine plan. So, sama sa gingon ako kanina na i-explain ako na dili ang kita ang may umahatag ng mga buhat ang solusyon dili. Kundi ang Ginoo. No, ang solusyon ni Joseph na inon sa katong butler itong si Pero na kuhan nila na i-brace siya na kuhan ba, walay basis na mali ang iyang ikaso sa iya para mawala siya dito sa kasuhan. Pero ang Ginoo dili mao ang pamaagi niya. Kabalo mo after atong pangita mo after 3 days niabot pa ng 2 years, no? After 2 years pa nakalikawa si Joseph sa ato na pangitabo. Kaya after 2 years nagdamgo naman si Pero na nagdamgo siya katong 7 ka hayop, 7 ka katong barley na to. So that time, ito pa nahinduman sa butler na naaday sa katao na interpret ng mga dagbo. So, it takes 2 years pa bago na nakaligawa si Joseph sa Kisuan. So nadili God's timing. So, ang Ginoo dyan mo hatag time kung ano sa masolve ng ato ang ginapangayo, niya desire, o sa isolve sa mga problema. So, dili na naman dali. Mga gi-preach ako dati na pag dati sa about prayer is kung natin mga problema is ako nyo siya i-ingon sa Ginoo, midnon ang lugar. Ikalawa, faithfulness. No, remaining faithful and serving diligently no matter circumstances, just as Joseph did. No? Mag-remain lang faithful. So, asa tayo mag-faithful? Sa atong service, no? Labi na sa atong akaron, sa atong mga ministry. Is maging faithful ta sa atong
tagsa-tagsa ng mga diri sa isama kagayin ano na pinapangita kay we are one body man as Christ. So serving diligently kung unsa man tayo niya na tayo mga ipaldaanan, mga kalisod, no? Sa na sa to ang coming na to na anniversary hapon, na po na yung mga circumstances na mitabo, mga budget, no? Mga finance na to, but same sa gibuhat ni Joseph is magpaabot sa plano sa Ginoo to i-pray. Ikaduha, sovereignty. No, God is in control and has a plan. His providence is not work in every situation. No? Ato lang yung i-recognize na atong Ginoo is mo na ang siya ang nagplano sa atong kinabuhi. Dili kita ang magplano sa atong kinabuhi, kundi ang Ginoo. So siya ang nag-provide sa atong mga pinangganon sa matagadaw. No? And ang last is hope. No? Kini hope is hope or pag-asa offers to those who feel forgotten. Kini hope is tama siya sa mga i-offer siya sa mga tao na wala na yung pag-asa ba? No, wala na yung pag-asa na reminding them to God is never forget. No? So, maabot mo din sa time ba na tungkol sa ato ang pamaagi na maluya ka, di naman pakaya eh. So, kumabot, dapat ang Ginoo nga itong una dyan na itong sumbungan sa atong mga pahinanglanon or problema, mga struggle sa kinabuhi. Because God never forget His people and His timing and His perfect. So, ano na, kapag nagkakuha na itong makuha dito sa atong passage na itong ibasagin na, una, maging God's timing, no? Magpaabot ta sa panahon, sa process, sa atang sa Ginoo. And maging faithfulness ta sa tuwang mga ministry, about sa relationship sa Ginoo. And sovereignty, no? To give glory to God always, and hope, no? Naman natin pag-asa pa rin na siya. Mga desire, kung nilapay sa Ginoo is pag-provide na siya in God's will. So, okay, let's pray. Our Heavenly Father, thank you Lord sa mensahe ng lahat ng kami. Tago na salamat Lord sa hatag, pag-ibig sa mga lugar. Kung sa importante ang mga time na ihatag namin ang paabot kami, and maging Lord, maging faithfulness, and maging to give always glory sa mga give you glory sa mga matod. Ikaw permitin mo yung mga lugar, and you give us also hope Lord sa matag-adlaw na yung matag-na mo na ang mga circumstances sa mga time. Ikaw yung ang pag-asa ng ganito sa mga kaso sa iyo. Kaya salamat Lord sa mga nagsulat na natin. Naging faithful sa iyong paghatag ng time niya tayo po ng Lord, we ask this in the name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen.